Sabi nila kapag hybrid daw, nawala na yung pagka-fun to drive. Tipid nga sa gas pero boring naman daw. Pero sure ba sila? Okay, so do a quick drag with the Civic, full throttle all the way to the V. Alright? 3, 2, 1, go! You'll wait for us to launch the vehicle. Kasi baka hindi pa nila nakikita ang all-new Honda Prelude. And if ever makompare mo siya sa Civic Type R, honestly, may point ka naman. Hindi lang dahil pareho silang Honda. May ilang parts na hinirap sa FL5 Type R, like the dual-axis front suspension at Brembo front brakes. Kaya talagang may Type R DNA ito. Pero here's the thing, hindi ito ginawa para maging kapalit ng FL5. Magkaiba sila. Kung ang Type R is all about chasing lap times, ang Prelude naman is all about enjoying the drive. Sporty pa rin, engaging pa rin, pero mas refined, mas comfortable, at mas bagay sa everyday driving. Parang Type R naka-business attire. At bago natin himayan kung ano ang meron sa bagong Prelude, balikan muna natin kung bakit special ang nameplate na to. Noong 90s, halos lahat ng Japanese manufacturer may sariling sports icon. Si Toyota may Supra, si Nissan may GTR at Silvia. Si Mazda may RX-7 at si Honda, hindi lang NSX, Integra at Civic ang meron sila. Kasama rin doon ang Prelude. Nagsimula ito noong 1978 bilang isang sport coupe na pinagsama ang performance at comfort. Hindi lang yon, isa rin ito sa mga unang production cars na nag-o-offer ng power moonroof na sobrang premium feature noong panahon na yon. Noong 1982, dumating ang second generation na may 4-wheel anti-lock braking system. Isa sa mga advanced safety technology ng era na yon. Noong third generation, gumawa ulit ng history ang Honda dahil ang Prelude ang naging unang mass-produced car na may mechanical 4-wheel steering na nagpabago sa handling ng isang front-wheel drive coupe. Pagdating ng fourth generation, pinakilala ang legendary H22A VTEC na may halos 190 horsepower. Isa sa mga pinaka-iconic na Honda engine hanggang ngayon. At sa 5th generation, nagkaroon naman ito ng active torque transfer system na lalong nagpahusay sa cornering performance. After more than 2 decades, the Prelude is finally back. Pero this time, hindi lang basta sports coupe, hybrid na siya. May Honda S Plus shift, may Type R derived chassis components, at may sariling character na hindi umiikot sa pinakamabilis na lap time, kundi sa kung gaano ka mapapangiti sa bawat drive. So enough with the history. Ano nga ba ang meron sa all-new 6th generation Honda Prelude? Let's check it out. Dito lang sa Drive Talk. Unang tingin pa lang, alam mong special ang bagong Prelude. Modern, sleek at aerodynamic ang design. Yung long hood at short rear deck, classic Prelude proportion pa rin, pero mas refined, mas premium at mas modern ang execution. You can still see the DNA of the classic Prelude. Nandun pa rin yung sporty at grand touring character niya. Sa harap, hindi niya kailangang maging sobrang aggressive para mapansin. Clean, elegant, pero may presence. Nandyan din ang signature mesh grille. Habang ang blue accent sa lower bumper, ang saddle reminder na hindi lang ito basta sports coupe. Hybrid sports coupe ito. Up front, the Prelude comes with full LED headlight featuring auto on-off and auto leveling. Isa sa mga pinaka-distinctive details nito ang DRLs. Honda described them as a glider's wing spreading outward. Kaya malinis, wide, at futuristic ang lighting signature nito. Isa ito sa mga details na kahit malayo pa lang, madali mo itong makikilala. Sa likod, clean at premium ang dating. Yung full-width LED rear light strip ang nagbibigay ng modern look, habang tuloy-tuloy pa rin ang blue accent sa lower bumper para consistent ang sporty theme mula harap hanggang likod. Sa side profile, dito mo talaga ma-appreciate ang proportion ng Prelude. Low, sleek at talagang head-turner. Dagdag pa ang 19-inch Berlina black wheels na nagbigay ng mas aggressive at planted na stance. At hindi lang puro forma ang meron dito. Pagdating sa stopping power, naka-Brembo brakes ito. Ang parehong brand na ginamit sa FL5 Type R. Ang pinagkaiba lang, Prelude na mismo ang naka-emboss sa brake calipers, kaya mas exclusive ang dating. Hindi rin tinipid sa premium details. Side mirrors with integrated turn repeaters, air vent, plus pop-up flash door handles with illumination. Hindi lang futuristic ang dating niya, nagbibigay rin ito ng premium feel every time you approach the car. For convenience and safety, may 4 na parking sensor sa harap at 4 din sa likod.
kaya mas confident kang gamitin ito. Fastback style ang design ng Prelude, kaya hatchback style ang pagbukas ng trunk. And it's not just about the looks, practical din siya. Malalim ang cargo space, kaya surprisingly spacious. Kapag tinupiin mo ang rear seats, kasya pa ang golf bag at iba pang gamit. May trunk lights din para mas madali kang mag-load o mag-unload sa gabi. Plus may hidden compartment sa ilalim para sa tools. Wala lang itong spare tire. So kung iniisip mong weekend toy lang ito, think again. The Prelude is surprisingly versatile. Perfect siya for Sunday drive, pero practical enough para gamitin bilang everyday car. Under the hood, meron itong 2.0 liter Atkinson cycle engine. Kapareho ng nasa Civic EHEV at CRV EHEV. Pero may isang special feature ang Prelude na wala sa dalawang yon. At malalaman natin yan mamaya sa test drive. The gasoline engine produces 141 horsepower and 186 Nm of torque. Habang ang electric motor naman delivers 184 horsepower at 315 Nm of torque. Paired with an ECVT transmission. And of course, hindi rin nagpahuli pagdating sa safety. Equipped ito with Honda Sensing and Honda Connect, kaya loaded ito with modern driver assistant and connectivity features. Pagbukas pa lang ng pinto, alam mong hindi ordinaryong Honda. Yung two-tone blue and white leather interior pa lang, ang lakas na agad ng dating. It strikes a nice balance between sporty and luxury, kaya parang nasa performance car ka, pero premium at refined pa rin ang cabin. Sa driver's seat, dito mo talaga ma-appreciate ang Prelude. Nandito ang D-shaped leather steering wheel with blue stitching, black Honda logo, at Alcantara center marker. Nandito rin ang paddle shifter, infotainment at cruise control buttons. Habang sa harap mo ay isang fully digital instrument cluster na nagbibigay ng clean at modern cockpit. Sa gitna naman may 9-inch infotainment system. Halos kapareho ito ng Civic at CRV, pero iba ang dashboard layout ng Prelude. Nandyan pa rin ang signature mesh type air vents, pero mas elegante ang execution. At ang favorite kong detail, yung Prelude na emboss mismo sa dashboard. Maliit lang siya, pero yun yung klase ng detail na nagpapaalala sa'yo na hindi ito ordinaryong Honda. Pagdating sa convenience, hindi rin ito nagpahuli. Physical pa rin ang aircon controls, kaya hindi ka na mahirapang gamitin habang nagdadrive. Sa ibaba, may 12-volt socket, dalawang USB Type-C port, at wireless charging pad. Meron din dalawang cup holder, center armrest with extra storage. Map lights, sunglass holder at sun visor na may vanity mirror and lights. At kung music lover ka, mas may enjoy mo ang bawat drive dahil Bose premium sound system ang gamit nito. Isa rin sa mga favorite kong features dito ang push button gear selector. Hindi lang malinis tignan, mas premium din ang feel sa bawat pindot. Sa glove compartment, sakto lang space. Yung seats naman, hindi na kasing aggressive ng Type R. Mas komportable siya for daily driving, pero sporty pa rin ang design. May Prelude embroidery pa. Manual ang seat adjustment. Habang ang steering wheel ay may manual tilt and telescopic adjustment para madali mong mahanap ang perfect driving position. Sa harap, wala akong reklamo sa space, maluwag at komportable, at halos kapareho ng Type R ang seat height. Pero tandaan, coupe pa rin ito, kaya sa likod huwag kang umasa sa limousine-like space. Mas bagay ito para sa mga bata, and honestly, okay lang yon. The Honda Prelude was designed to put the driving experience first. Bonus na lang ang rear seats. Bago natin dalhin sa kalsada ang Prelude, may isang feature muna akong gustong ipakita. Hindi lang pala iisa ang driving personality ng kotse na to. Pwede mo siyang baguhin gamit ang iba't ibang driving modes. Meron itong Comfort, GT, Sport,
at individual. Kung chill lang ang biyahe, may comfort. Kung gusto mo ng mas balance na setup, nandyan ang GT. At kapag gusto mo naman ng mas engaging ang driving experience, sport mode ang bahala. May individual mode rin kung saan pwede mong i-customize ang settings based sa driving style mo. Pero ang pinaka-interesting dito ay ang S Plus mode. Hindi siya hiwalay na driving mode. Pwede mo siyang i-activate kahit naka-comfort, GT, sport, o individual ka. At mamaya sa test drive, malalaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng S Plus. Ang bagong dagdag lang sa individual mode ng Prelude ay ang setting para sa adaptive cruise control, kung saan pwede mong piliin kung gusto mo ng comfort or GT na character habang naka-cruise control. So, first time kong itry itong Prelude, yung feel niya, more on relax. Natry ko kasi yung FL5 before, bago siya ma-final lap. Yung feel niya kasi parang ready on the track, pero ito yung nandun yung comfort level. Gusto ko yung sport seat niya. Hagi din siya, same sa Type R, pero mataas yung comfort level. Pero yung insulation niya sa loob, ang ganda eh. Mas refined. Parang nagdadrive ako ng sedan, yung comfort level niya para sa akin. Pero yung ride height, same din sa Type R yung built niya. Lower on the ground. Pero alam mong well-balanced ka pagdating sa on-road. So yung steering niya, nanatili yung pagkamalambot side niya. So ngayon naka-comfort mode tayo. Pero yung comfort mode niya, may power eh. Feel ko yung power niya, pero hindi ko masyadong dinidinan. Gusto ko yung suspension nito kaysa dun sa FL5. Parang ito yung everyday car mo kung nasa sporty side ka or date car. Perfect siya. So we'll go full throttle to the second tree, and then there you won't brake. You'll just pull back on the saddle, but it's not shifting. It's using D-Gen. So when we're in S Plus, Gen mag-shift siya. But while it's in this mode, not S Plus, it will regen na lang. Alright? Ay, sige. So go ahead. Full throttle, sir? Yeah, full throttle. Sige. Smooth ng comfort mode. One more. Alright, we're just going forward. We'll make a left. We'll go into GT and then GT. we'll go S Plus. So yung comfort mode niya, iba yung feel. Nandun yung power, but yung comfort nanatili. Yung alam mo hindi ka babao ng sobra sa upuan, hindi ka matatakot, yung ganun yung feel niya. We're keeping it comfort. So naka GT mode tayo din, naka Sports Plus. Ang smooth ng shifting. Pero feel mo parang nagda-drive din ng combustion engine kasi meron din siyang gears na makikita mo dito. Automatic pala siya It will shift for you, yeah. pag naka GT mode. Yeah. Even in sport, you don't hold the gear. So dito hindi niya lang hino-hold yung gear. Kung gusto mo mag-engine brake, mafe-feel mo yung para ka nagda-drive din ng internal combustion engine na may paddle shifter. At the same time, hindi ka naman mapapagod na mag-upshift palagi kasi hindi naman niya hino-hold yung gear. Pero kahit ganun yung style ng Sports Plus niya, may enjoy mo pa din. So nabanggit ko dun sa Type R before na medyo firm yung suspension. Dito hindi. Nandun yung comfort level kahit naka GT mode. Ang ganda rin niya sa corner. Same din siya sa FL5. So it does have FL5 front suspension and brakes. It steers like it. Yeah. Mas gusto ko to. Kasi nandun yung comfort eh. Hindi ko sinasacrifice yung comfort sa performance. Yun yung gusto ko dito sa Prelude. Yeah. So we'll go off S Plus lang. We'll go into cruise and you see the Civic there. Go to it. And
and then we'll do a quick ADAS one. To him first, but turn on your cruise. So I'm gonna set it at, let's say, 60. yeah. So, But you can't brake. If you brake, it'll turn on. So it'll sense the car naman in front. And don't brake, ha? And stay behind it. Stay inside the lane. Yeah. It'll come to a full stop, and it will roll out as well. So it'll go back to 60 once the car in front is away from us. No? This is more meant for highway. We're just showing you on a slow speed scenario. There. Alright. Okay, Gina, thanks. See you at the drag. Turn this off. There. And then you can try it. yung ADAS na to, hindi naman nagkakalayo sa CRB since na-try din natin yung ADAS nun. Nandun din yung pagka-comfort level. Ang smooth. Saka hindi ko ramdam yung brake. Kung maramdaman mo, very minimal lang. Pero normal lang yon kasi sa ibang kotse kasi na na-try ko sa mga ganong features, nandun yung nakakatakot side. Naka-comfort mode ulit tayo. Pero yung power niya, ang ganda. Para sa akin, kahit hindi na nga akong mag-switch sa ibang mode. So yung brake na to, hindi siya aggressive side. Para ka lang nagda-drive din ng sedan na high-end. Ganun yung feel. Wala naman siyang bite, tama lang. So we'll go into sport. Go back into sport best and line up beside the Civic there. And so do a quick drag with the Civic, full throttle all the way to the beat. Alright? 3, 2, 1, go. He'll wait for us to launch the vehicle. Mas stiffer side, pati yung steering niya, nandun yung pagka-stiffer side, pero hindi siya mahirap i-drive. Ramdam mo yung corner niya na maganda yung balance niya. Mas rinig ko yung sounds niya. Kasi yung, since hybrid to, may fake sound siya. Mas malakas siya kesa sa Civic and the CRB. Yung tunog niya, hindi naman din nagkakalayo, mas malakas lang talaga. Pero hindi nakakatakot yung sports mode niya pagdating sa braking. Diba, may biglang tumawid, nasa spirited driving ka. So, kapag pinarest mo yung brake, hindi ka pa rin matatakot na baka masagi mo siya or ano. Hindi siya yung nasubsub eh. Nandun yung comfort level. Same lang din sa comfort mode pero mas responsive yung brakes niya. Para sa akin. So, ang advantage naman itong Prelude for the overall experience natin kung kailangan mo ng daily car, perfect siya kasi yung comfort nandun, pero pwede rin siyang weekend car kasi kung kailangan mo ng performance, balance siya. Once you understand the car, doon mo marirealize kung ano talaga ang goal ng Honda sa Prelude. Hindi siya ginawa para maging replacement ng Type R at hindi rin siya ginawa para maging fastest Honda. Magkaiba talaga sila ng purpose. The Prelude is a grand tourer. It's a sports coupe for people who still love driving pero ayaw nang i-compromise ang comfort at refinements everyday use. I know may mga magsasabi na hybrid, baka boring yan, but honestly, that's missing the point. The Prelude was never meant to be a hardcore track car. Hindi yun ang personality niya. Simple lang ang goal, to make every drive enjoyable. Whether you're attacking your favorite mountain road or just cruising on the expressway, may enough performance siya para mapangiti ka sa bawat corner. Pero at the same time, hindi niya isinakripisyo ang ride comfort, refinement at fuel efficiency. That's the beauty of the hybrid setup. Hindi lang siya mabilis when you need it. If you already have a Type R in your garage, hindi niya papalitan ng role nun. Think of the Prelude as the perfect second car. Siya yung pipiliin mo kapag gusto mo pa rin mag-enjoy mag-drive, pero mas relax ang vibe, mas refined ang cabin, at mas bagay sa long drive. And honestly, I think that's the biggest strength of the new Prelude. Hindi niya sinusubukang maging Type R. Hindi rin niya sinusubukang maging supercar. It knows exactly what it is.
A modern Grand Tourer that gives you the best balance of performance, comfort, and efficiency. So magkano nga ba? Ang 2026 Honda Prelude ay nagkakahalaga ng 3,498,000 Philippine peso. At available naman sa Moonlight White Pearl, may additional na 30,000 pesos. Crystal Black Pearl, Meteorite Gray Metallic, Racing Blue, at Rally Red. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.